Mga ka-Republic, marami na naman ang bumilib sa tapang ni Coach Yeng Giao. Harap-harapan niyang tinanong si PBA Commissioner Willie Marcial, kung ikaw ang sapakin ko, hindi ka ba gaganti? Sa isa pang balita, sinibak ng Magnolia ang kanilang import na si Noni Omot. Nangyari ito isang araw matapos sabihin ni L.A. Tenorio na wala kay Omot ang pagkukulang bakit sila nangangamote sa pagsisimula ng conference. Samantala, naghahanda naman ang Ginebra para sa pangalawa nilang laro ngayong Commissioner's Cup. Matapos tambakan ang guest team Macau, ang NLEX Road Warriors naman ang haharapin ng mga mag-aala. Medyo malungkot ang Gin Kings na papalaot sa labanan dahil one man down ang pupunan sa pagka-injured ni Jason David. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, kaugnay ng nangyaring sapakan sa pagitan ni Glenn Cubuntin at Jalen Johnson, suspension ang inabot ng dalawa. 2-game ban and 70,000 pesos fine para kay Cubuntin at 1-game suspension plus 50,000 pesos naman para sa import ng Rain or Shine. Sa tingin ni Coach Yeng Giao, unfair ito para sa kanila. Nasabi na po natin ito sa ating nakaraang video pero uulitin natin para mas malinawan tayong lahat. Ang nag-initiate ng away ay si Cubuntin. Nag-react lang o dumipensa lang si Jalen Johnson. At nabigyan nga ng karampatang parusa ang dalawa. Dahil kita naman at obvious na ang TNT forward ang nag-initiate ng gulo, mas mabigat ang parusa sa kanya. Pero unfair pa rin ito sa paningin ni Coach Yeng Giao. Nagdepensa lang ang kanilang import sa sarili nito, gumanti lang ito dahil una itong sinapa. Kaya nga raw harapang tinanong ni Coach Yeng Giao ang PBA Commissioner, kung ikaw ang sapakin ko, hindi ka ba gaganti? Na sinigot daw naman ang commissioner ng gaganti siya. Nag-apila ang Rain or Shine sa 1-game suspension sa kanilang import and as per Coach Yeng Giao, dininay ang kanilang apila pagkalipas lamang ng 3 oras. At dito'y naikomento ni ROH Coach, pag sinuspindi mo ang import ng isang team, parang nirigaluhan mo ng isang panalo ang kanilang kalaban. Meralco ang sunod na game assignment ng Elasto Painters at ang Meralco ay sister team ng Tok and Tex. Sa mismong salita ni CYG, masama sa optics na nakinabang ng isang team sa ginawa ng kanilang sister team. Sa sagupaan ng ROS at Meralco sa Biyernes, liyamado na agad ang Bolts dahil maglalarong walang import ang Elasto Painters. Pero ang rules ay rules. May mahigpit na pulisiya ang PBA pagdating sa unsportsmanlike conduct o anumang aksyon na pisikal na labag sa regulasyon ng laro. Kung ang ginawa ni Jalen Johnson ay pasok sa kriteria ng seryosong violation, ang suspension at multa ay standard na parusa para mapanatili ang disiplina sa liga. Kahit pa sabihing nag-retaliate lang si Johnson. Sa panig naman ni Coach Yeng Giao, malaking dagok ito sa Rain or Shine dahil ang import ang madalas na sandigan ng opensa at depensa ng isang team. Ang mawala ng import sa isang krusyal na laro ay parang death sentence para sa tsansa ng isang koponan na manalo. Sa huli, fair ito sa pananaw ng liga upang protektahan ang imahe ng PBA, ngunit mabigat at masakit para sa panig ng Rain or Shine dahil maaapektuhan ito ang momentum ng kanilang kampanya. Samantala, gusto namang baguhin ng Magnolia ang direksyon ng kanilang kampanya matapos magtala ng 3 magkakasunod na talo sa pagsisimula ng Commissioner's Cup. At dahil nga sa 0-3 win-loss record, sinibak na ng kupunan si Noni Omot. Ito sa kabila ng pahayag ni L.A. Tenorio na wala sa kanilang import ang pagkukulang. Di umano, hindi raw kontento ang team management sa depensa at rebounding ng South Sudanese na si Omot. Kung sa bagay, noong nakaraang Commissioner's Cup ay 4 na beses nagpalit ng import ang Hotshots. Ano pa bang bago? Import ang ginagawa nilang scapegoat kapag napagtatatalo ang kanilang team. Wala pang malinaw na report kung sino ang papalit kay Omot pero nakatakda raw itong dumating sa bansa at magjo-join agad sa Magnolia team practice.
Samantala, masusubok naman sa Biyernes ang tatag ni Justin Brownlee at ng Barangay Ginebra sa pagharap nila sa matikas na NLEX Road Warriors. May isang panalo walang talong record ang Ginking, samantalang 2-1 naman ang NLEX. Pinahirapan ng mga bataan ni Jong Chico ang kupunan ng Talk and Text para sa kanilang unang talo sa 3 laro at unang panalo naman ng TNT pagkatapos tumiklop sa rain or shine sa kanilang debut game. Sa laro ng Ginebra sa Biyernes, magtatapat sina Justin Brownlee at Cady Lalaine. Unang pagkakataon sa conference na ito nasasagupa si JB sa import na mas malaki ang tangkad sa kanya. 6'10 si Cady Lalaine, second round pick sa NBA draft, bagamat hindi nakapaglaro sa isang official na NBA game kundi sa G League. Ikinukonsider si Lalaine na double-double machine para sa NLEX dahil 3 double-double performance na ang naipamalas niya sa nauna nilang 3 laro. Inaasahan na magiging extra motivated ang NLEX import dahil alam niyang 3-time best import si Brownlee. May magandang simula ang Ginebra, tinambakan nila ang Macau Black Knights sa kanilang debut game. Impresibo ang simula ni Justin Brownlee sa kanyang 31 points, 10 boards production na may kasamang 5 assists, 2 steals, and 2 blocks. Sa likod ng matinding preparasyon ng Ginkings para sa kanilang susunod na laban, di maiaalis na may nararamdamang lungkot ang buong kupunan. Maagang na-injured ang kanilang energy guy na si Jason David. Wala pa ring opisyal na pahayag mula sa kupunan kung ano na ang lagay nito. Sasailalim pa siya sa mga test gaya ng MRI. Next man up mentality ito para sa Ginkings. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Merson Kabady Vlog. Nung isang araw nasa Laguna, nasa Ifugao na ulit ngayon. Sa iyo rin, Norman Flores. God bless din sa iyo, idol. At sa iyo rin, Rami Miolit TV. Sana nga at sa iyo rin, shoutout Danny Di Guzman. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.